Dakilang Diyos, kami lumalapit sa iyo, nagpupuri, pinasasalamatan ka namin, at dinadakila. Never, Lord, na mahadlangan ang iyong gawain, at patuloy kami maglilingkod sa iyo. Sinabi mo, Lord, sa iyong salita, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikay kasama namin. Lord, salamat, kasama ka namin dito, at ikay aming pinasasalamatan. Mag-ari ka sa puso namin, ay sa aming isipan, sa aming pagkatao, at ikaw po ay aming dinadakila. At Lord, mag-hari ka sa bawat isa, lalo na po ang mga bata. Amen. Lord, in the name of Jesus, mag-manifest ka po sa kanila, sa buhay ni Ate Marie, ni Annie, na aking sister wife, sa aking ugat, in the name of Jesus. Lord, ikaw yung aming pinakapasalamatan. Kahit sila po mga bata, pinapuri ka namin at pinasasalamatan sa buhay nila. Sapagkat sa kanilang mga bata ay naghahari ka po, Panginoon. Kaya Lord, maging foundation ang salita mo, Panginoon, sa buhay ng mga bata nito, God. Lord, pagpalain mo sila at maging marami pang mga bata ang maligtas at makakagara sa iyo. In Jesus' name, amen. Amen. Ano ang pagkaalam ninyo sa church, mga bata? Church. Simbahan. Yung, ang alam ninyo, yung malaking simbahan. Ang meaning ng church ay kalipunan o yung samahan ng mananampalataya. Nananampalataya ba kayo, mga bata? Nananampalataya ba tayo sa Panginoon? Tayong lahat na mga nananampalataya sa Panginoon, yun ang meaning ng church. Ang topic ay about church. Ito ay kalipunan ng mga mananampalataya. Kasi ang church, kung anay natin, ang akala ng mga bata ang church ay yung building. Pero ang Diyos natin ay nasa langit at nakatungtong sa lupa. Ibig sabihin, napakalaki ng Diyos. Hindi ito pwedeng ipagpagawa ng building. So ito ay nananahan saan? Sa mga tao, si Jesus. Sabi nga, 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Jesus ay naroon si Jesus. So ibig sabihin, nasa atin si Jesus sa ating kalagitnaan. Amen. Kahit sa lugar na may pagtitipon, naroon si Jesus. Kasi God, a sovereign God. Siya ay nasa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, ang Diyos. Kahit saan kayo pumunta, naroon ang Diyos. Kung ano natin yung word na Emmanuel, no, yung salitang Emmanuel, doon nakasulat ito sa Matthew, anong chapter ba yun sa Matthew? Tingnan natin. Chapter 1, verse 21. Ang sabi dito, maglilihi ang isang dalaga, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Yung mga bata, kayo ay makikita, sabi nga doon sa chapter 18 ng Matthew, sa inyo naghahari ang Diyos. Nasa ating kalagitnaan si Jesus. Nasa ating kalagitnaan ang Diyos. So, kailangan pagka ipinapahayag ang salita ng Panginoon, makikinig at tahimik lang saglit. Amen po ba, mga bata? Amen. So, ibig sabihin ng church, ito ay kalipunan ng mga mananampalataya kasama kayo. Hindi building. Kasi ang building, kung ang Diyos ay ang kanyang luklukan ay ang langit, ang lupa ay kanyang tungtungan, napakalaki. Walang makagagawa ng building para sa Diyos. Pero magagawa para sa atin ang Diyos sa buhay natin. Yun ang meaning ng church. Saan natin makikita? Dito sa Ephesians chapter 4. Amen. Sa Ephesians chapter 4, makikita natin dahil sa verse 10 hanggang, basahin natin hanggang 16. Ano sabi dito? Ang bumaba ay siya na rin namang umakyat sa kataasan. Sa kabila ng
mga langit, mapalaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. So, ibig sabihin, doon makita natin ito ay kalipunan ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin tayo ay lahat ay mayroong part. Tayo may lahat ay mayroong ministry. Bagamat ito ay sinabi na itong the fivefold ministry, meron tayong calling ng Panginoon. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong calling. May kanya-kanya tayong tungkulin. Mayamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin iyon sa sukat ng ating pananampalataya. Listen lang mga bata. So, ibig sabihin, may sukat ang ating pananampalataya para ang gampanan ang tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon. Ano pa ang sabi dito? Kung maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Ang mangaral, ang kaloob, ang kaloob sa pangangaral. Kung pag-aabuloy ang kaloob ng Panginoon, mag-abuloy ng buong kaya. Kung mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. So, ibig sabihin, mayroon tayong tungkuling ibinigay ang Panginoon. Bukod doon sa apostol, prophet, evangelist, pastor, and guro. Pero dito, bilang tayo, merong level ang ating pananampalataya, meron din tayo inilaan sa atin. Kung hindi man tayo apostol, kung hindi man tayo prophet, kung hindi man tayo evangelist, pastor, and guro, meron din level tayo dapat magpanan. So, anong kahulugan noon kung ano natin sa church? Amen. Sabi rito sa verse 13, sa gayon, tayong lahat ay magkaisa na pananampalataya at pagkakaisa sa anak ng Diyos na maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan ng Panginoon na maging ganap tayo. Kailangan ng Panginoon na tayo ay kalintulad ng Panginoon. Kailangan tayo ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, ang church, ito ay bawat isa ay mayroong tungkulin, ang bawat isa ay may gagampanan, ang bawat isa ay may gagawin. Amen? So, example na lang natin, ang isang building o isang bahay o isang konkreto na building, iba't ibang materialis ang ginagamit. Amen? Pero hanggang sa pinakamaliit na materialis, hanggang sa malalaking materialis at importanteng materialis. Ibig sabihin, kung hindi mo itong pagsasama-samahin, hindi siya maituturing na isang building o isang bahay. Ibig sabihin, individually, sa bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang tungkulin at gagampanan. For example, pakulang siya kung titingnan natin. Pero may part. Kasi pag hindi mo tinako siya, mag-iwalay. At pagka humangin, mabubuwag. So, ibig sabihin, may part ang bawat isa. Kahit simple lang mananampalataya, kahit bagong mananampalataya, kung ito ay gagampanan ng tungkulin, they build a house. They build a big building. Ganon din ang church. May tungkulin.
Pero ang bawat sila kailangan malaman kung anong gifts, kung ano ang tungkulin ng bawat isa. Sabi nga, hindi, ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Amen? Pero kung hindi natin, sa ating pakikinig at hindi naman natin ini-apply, ano sa Christian child? Faith without action is death. So, ibig sabihin, yung faith natin, ating bilang tayo ay mananampalataya, at kung hindi natin gagawin, useless yung ating pananampalataya. Hindi lamang yung speaker, hindi lamang yung tinawag na pastor, merong bawat isa ay gagawin. Amen po. Amen. Merong kailangan gampanan kasi pag tayo lahat ay nag-function, hallelujah, at makikita natin dito sa sa Ephesians chapter, nasa verse 14 na, hindi tayo matutulad sa mga batang madadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon na tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng taong angat ay ibulit tayo sa kamalian. Ibig sabihin, kailangan natin tayo ay mayroong matutunan. Kailangan tayo ay mayroong malaman. Ibig sabihin, napakahalaga na tayo ay maging totoong Christian. We are the part of the body of Christ. Maging bahagi tayo ng gawain ng Panginoon. Maraming mga mega church na ngayon. Yun naman ay ang mega church nagsimula din sa maliit. Wala naman nagsimula sa antibody malaki. Kasi kailangan yung foundation. Sabi nga, paano titibay ang isang building? Kailangan natin ng foundation. Kung anong taas ng building, ganun kalalim yung at ganun kalaki ang Jesus. Sabi nga siya yung the cornerstone. Amen? Si Jesus yung the foundation of the church. So, magiging matibay kung si Jesus ang ating foundation. Amen? Kung siya ang ating foundation. So, ibig sabihin, pag tayo siya ang ating foundation, alam natin na magiging matibay ang church. Bagamat, sabi nga, bago maging malaki ang church, maging powerful ang church, magsisimula sa umpisa. So, anong kahulugan ng church para maging matibay? Amen. Matthew chapter 7, verse 24, 25. Ito ay may tulad natin na sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, ibig sabihin, the solid rock, it means Jesus. Amen? Siya yung batong foundation. So, ibig sabihin dito, kung aning ating titingnan, ang nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ano ang magiging result pagka ikaw ay nakinig, amen, ini-apply, at ikaw ay nagiging matalino, na ikaw ay nagtayo sa ibabaw ng bato? Ano ang magiging result? O ano ang mangyayari? Sabi dito, sa verse 25, amen, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Yung solid rock, kahit bumaha dyan, mananatili siyang bato na naandyan. Hindi siya matitinag. Hindi siya matadala.
kasi bato siyang sobra. Ibig sabihin yung faith natin, no, kung magiging solid, yung ating pananampalataya, yung ating pagsunod sa Panginoon ay solid, amen, hindi tayo madadala. Kaya sabi ko sa Efeso, hindi tayo basta madadala ng iba't ibang tuturuan. Dito sa chapter 7, doon po sa verse 26. Ito ay pareho ginagawa. Nakikinig din. Pero ang mali lang ay hindi inilagay yung kanyang foundation sa solid rock. Sabi dito, ang bawat nakikinig, ibig sabihin nakikinig din ng aking salita at hindi nagsasagawa. Ibig sabihin nakinig pero hindi ini-apply. Nakinig lang. Pinakinggan lang salita ng Panginoon pero hindi ini-apply na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So, ibig sabihin, itinuturing na isang taong nakikinig pero hindi ini-apply, amen, at hindi niya itinayo ang kanyang bahay sa solid rock at doon sa buhanginan, ang taong ito, ano ang result? Sabi dito, umulan ng malakas, bumaha, the same situation, binayo ng malakas na hangin, ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ibig sabihin, kung buhangin, ito ay madaling madala ng agos. Pag ang faith natin sa Panginoon, parang buhangin, madali itong madadala. At ang magiging resulta yung itinayo niyang bahay, mawawas. At mawawala ang pamilya. Kailangan magpakatibay tayo. Kailangan hindi tayo maapektuhan. Balikan natin sa Efeso. Ephesians chapter 4. 14. Hindi na tayo matutulad batang nadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilang ng tao. Ang hangad ay ibulit tayo sa kamalian. So, ibig sabihin tayo ay may foundation. Hindi na tayo pwedeng dayain. Bagamat ang dumadaan sa pagsubok. Pero kailangan manindigan tayo. So, kailangan, pag ikinasa Panginoon, magkakaroon ka ng knowledge. At alam mo, ang iyong pinananampalatayan ay Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na tumawag sa atin. Amen. At inanggap tayong anak ng Diyos. So, panghawakan natin, we are the Son of God. Amen. Amen. Kung anak tayo ng Diyos, bakit tayo nag-alala? Lahat dumadaan sa pagsubok. Lahat dumadaan doon sa situation hindi mo maintindihan. Pero kung sinabi at nalala mong God with us, bakit tatakot? Amen. May pagsubok, pero kailangan may yung foundation mo si Jesus para hindi maging at iba. mananatili. Amen. Hallelujah. Hindi madadala. Anumang agos, anumang unos, anumang situation, sabi nga, mananatili ang salita ng Diyos, ang pangako ng Panginoon. Ano sabi niya? Hindi kita iiwan, hindi ito mabayaan. Bagamat yung situation, bagamat yung situation, maaaring, magugulat ka. Pero panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Naroon ng salita, ang salita ay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. So, ibig sabihin, amen, na kailangan natin sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ano sabi doon sa John chapter 8, verse 32?
If you know The truth. the truth, The truth shall the truth shall set you free. Amen. At sino yung katotohanan? Jesus. Jesus, I am the way, The truth and the the life. truth, and the life. Whoever believes in him. Yes. Na kay Jesus. So, ibig sabihin, ang sabi dito yung manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Kailangan ang ating bibigkain ay puro katotohanan Amen. at walang kasinungalingan. Amen. Mapapagtiwalaan tayo, amen, kung tayo ay nasa katotohanan. Amen. Amen. Mas maniniwala sa atin if we are knowing the truth. Amen. Hallelujah. Ano nga, adugtong na 15. Nasabi dito, sa diwa ng pag-ibig. So, yung katotohanan, sa diwa ng pag-ibig. Saan natin matatagpuan yung pag-ibig? About God. God is love. Nasa Diyos ang pag-ibig. So, ano nakapaloob doon sa pag-ibig? Galatians chapter 5:22. Basahin natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Nung tanggapin natin ang Panginoon bilang Lord and Savior, sabi ng Panginoon, maliban na ipanganak ng muli ang isang tao kung siya paghari ng Diyos. Saan daw pinanganak? Sa tubig at sa Espiritu. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit nasa atin. Yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, ito ang kailangan nating i-apply sa ating buhay. To build a big church. To build a church. Pagdaman natin sa ating kapwa. Ano sabi doon sa 2 utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin natin ang ating kapwa. Gaya ng ating sarili. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong isip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kung gaano mo kamahal ang Panginoon, kung gaano mo kamahal ang Diyos, i-apply din natin sa ating kapwa. Amen? Ibig sabihin, i-apply natin. Kung mahal natin ang Diyos, makikita sa ating buhay. Amen po ba? May apply natin, ipapakita natin sa ating kapwa yung pag-ibig ng Diyos. At pag naipakita natin pag-ibig ng Diyos, so, magtatanong ng bawat isa. Amen po ba? So, balikan natin about church. So, kailangan ang church ay mayroong pag-ibig. Para maging ganap tayo kay Kristo na siya ang ulo ng church. Siya ang the head of the church. So, dito sa verse 16, sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahagi pinag-uugnay-ugnay ng kasu-kasuan. So, ibig sabihin, the body of church ay kalipunan ng mananampalataya. So, tayo, we are part of everyone. Tayo ay part ng bawat isa. Pero hindi pare-pareho ang calling natin. At hindi naman pwedeng ang calling ng bawat isa ay pare-pareho. Magkakapareho. Hindi magiging building pag ito ay pare-pareho. At pag pare-pareho, ay kayo na lang ang bukuntungan. Kailangan mayroong alambre, may bako, may bakal, may bato, buhangin. Amen. To build a building. Amen po ba? Amen. May kahoy, hindi pwedeng wala. At hindi pwedeng walang, yung para ay pala-pala. Pala-pala at Yun yung ang part ng pala-pala after the build, bago magawa ang building, dinidispose na yun. Ibig sabihin, may tungkulin pa rin yun. Kasi pag wala noon, hindi mabubuo. So, ibig sabihin, kahit simpleng tao lang ang ating member,
Amen. Padama natin yung part of the world, Ganda ang mga bata. part of the church. Hallelujah. Ngayon matuturuan tayo ng pasensya sa mga bata. No, di ba? Hallelujah. Praise God. Pero sabi nga, ituro sa bata ang dapat nilang nakaran hanggang sa paglaki nito ay hindi Hindi like those. nila malulutan. Sila ay magiging bahagi na magtatayo ng Diyos. Amen. Simula tayo sa mga bata. Magsimula sa bata. Gamitin tayo. Amen po ba? Gamitin tayo lahat Amen. to build Isang pa yan. a big church. Marami sila. Amen? To build a big church. Amen. Amen? Tuloy natin. Ano doon sa verse 16? Sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukusuan at kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki, lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ang puhunan natin ay love. Pag-ibig ng Diyos. Ano sabi doon? Lalaki, no? At lalakas. Ibig sabihin, kailangan natin tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Amen? Magkaroon ng care. Tama ba yung care? Tama. Kailangan tayong magkaroon ng pag-ano sa bawat isa. Magpaalalahanan. Jesus Huh? cares. Ha? Jesus cares not cares. So, ibig sabihin, kailangan natin. Kung nangihinang isa, palakasin. Pag sabi ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa, dapat mo yung kamay. Kailangan ko na. Kailangan. Sabi ngayon, maigi yung dalawang mayroong nag-iisip kaysa isa. O tatlo na nag-iisip kaysa nag-iisa. Ang lubid, example natin. Ang limit ng lubid ay tatlo. Yung ikot, gano'n. At yung tatlong yon, pag pinagsama-sama mo, matibay. Pero pag isa lang, makakalas yun. Kasi yun ay pinagpilipilipit lang na sama-sama. Pag kinalas mo yun, ay wala. Pero pag pinagsama-sama yung tight nun, yung igting nun, yung igpit nun, at pinilipit pa ng tatlo, nakatibay. Ganon din yung ating faith. Son, God, Lord, and Spirit. 3 and 1. Meron tayong tatlo. Ama, Anak, at Holy Spirit. Doon tayo magiging matibay ang ating foundation. Amen. Amen. Na kay Jesus lang ang ating pag-asa. Nasa Diyos. Amen. Nasa Panginoon. Doon sa tayo, kailangan tayo ay mag-unawaan. Understand. Tama ba yun? Tama. Magkaintindihan. Hindi yung may kanya-kanyang Agenda. agenda. May kanya-kanyang puro-puro. Pag may kanya-kanyang puro-puro, walang matatapos. Ibig sabihin, kung ano maganda sa suggestion niya, accept. Maganda sa suggestion niya, accept. Maganda sa suggestion niya, tanggapin. At pag pinagsasama-sama mo, magiging matibay. Amen. Kasi may, yung kinuha mong opinion ng isa, kinuha mong opinion ng isa, bagamat magkakaiba, pero pakikinabangan mo. Pero pag nireject mo ang isa, anong result? Ikaw ay nanguhuli. Nanguhuli. Kaya ano mong result nun? Lalayo na lang kasi yung kanya walang. So, sabihin, pakinabangan natin. Bawat isa ay may pakinabangan. Amen? That's in John chapter 4, 14, 6. I am the way,
Is that true? Na kay Jesus lang. I am the way, the truth, and the life. So, ibig sabihin na kay Jesus lang. Amen. Para ma-restore natin yung bago na hindi natin makikindig. Lahat tayo mayroon kanya-kanyang pinagdadaanan. Amen. Pero kailangan natin maintindihan ang Diyos ay kasama natin. Amen. Ang Diyos ay tutulong sa atin. Never give up. Amen. Walang hihinto. Amen. Pag ikay huminto, tapos ng buhay. Amen. Tapos ng buhay. So, ano pa? Nasa restoration tayo. Ang kasunod ay sa siuli. Saan natin makakita? Kay Jesus. Kay Kristo Jesus. Amen. Christ. Nakay Christ. Yung church. Nakay Christ. Ang ating sa kanya natin matataguan. Amen. We are the body of Christ. Jesus. Amen? Amen. So, sana at anong salita? John 3:16. Na? Gayon na lamang ang paglilid ng Diyos na binigay niya kanyang gusto. Ang sino mong sumampalataya ay hindi mapapakami. So, kailangan natin ang faith kay Jesus Christ. Siya ang umako ng lahat ng ating kainaman. Siya ang umako ng lahat ng ating kasalanan. Siya ang umako sa the cross of Calvary. Amen po. The cross of Calvary. Anong sabi niyo ng Lord? It is finished. Tanda natin, kinuha ng lahat ni Jesus ang lahat ng ating kainaman. Siya ang nagtagumpay against the enemy. Amen po ba? Siya ang nagtagumpay. Hallelujah. Sa cross of Calvary. Namatay, ngunit muli, namatay. So, ibig sabihin, meron tayong pag-asa kay Jesus. Kung paano si Jesus nagtagumpay against the enemy, sa lahat ng bagay, sistema ng mundo, tayo ay magtatagumpay din kay Jesus. Amen? Naroon na tayo sa edge. Nasa kanya ang nilagyan ko ng heaven. Ano sabi niya? Sabi niya sa Panginoon, sabi ng John 3:16, ang sino mang sumumpalataya sa kanya ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magtatagumpay tayo ang church sa mundong ito, pero sa pagtatagumpay natin ito, mayroong heaven pa rin tayong sipunta. Amen. Mawala man tayo sa mundong ito, amen, may heaven tayo pupuntahan. Lahat may hangganan ang buhay. May kanya-kanya lang panahon, sabi ni Solomon, doon sa mga ngarang. May kanya-kanya lang panahon. Amen? At yung panahon yun, ay alam natin na ito'y darating. Pero ngayon, huwag muna. The head of the church, sino? Si Jesus. Siya yung lahat ng knowledge, lahat na pwedeng konsultahin natin, lahat ng karunungan na kay Jesus. Amen? Kaya, sa isang papuri, dito pong palakitan natin, Panginoon. Ano ang magiging resulta kung tayo ay nagkakaisa ang church? Doon sa Ephesians chapter 4, verse 13. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ibig sabihin, ang pagiging ganap ng church, amen, ay nakay Jesus Christ at yung tayo ay magkaisa at magkakatulungan. Amen?
yung para maging ganap at ang mangyari na kay Jesus. Na kay Jesus. At ano pa ang ating pwedeng panghawakan? Nasa Panginoon din yung sa pagkakaisa, sa pagtulungan ng church, ay magkakaroon tayo ng kagalakan. Doon sa awit 133. Awit 133. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasig. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. So, kailangan talaga ay yung church ay magkaisa. The body of Christ. Amen. At ito na yung tunay na mensahe ng Panginoon. Amen. Unity. Amen. To build a big church. Naroon yung care ng church. Amen. Naroon yung care, yung pag-asa, ay yung pangunawa, at saka yung restoration na kay Jesus, at yung pangako ng Panginoon, meron tayong uuwi ang Amen. dahil kay Jesus. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasalamat, palakpak ko sa Panginoon.